Hello mga keklabu! Flex ko lang pala sa inyo to yung ginawa kong matcha bread. Tapos nilagyan ko nga pala ng design. At panoorin nyo tong ginawa ko. At kung gusto nyo tong video, tara panoorin nyo na. At tignan nyo naman kung gaano ka-cute yung aking pagka-design dyan. Diba? Ang cute naman niya. At ito na yung ating dough. Nirest ko na nga pala yan. Pag nirest nyo yung dough, ganito na. Nagda-double size na talaga siya. At kapag gumawa kayo ng dough, dapat ganito kakinis. Tingnan nyo naman yung pagkagawa ko ng dough, diba? Sobrang kinis niya. Bali, ayan, hahatiin natin tong dough. Depende sa size na gusto natin at sa gusto nyo, diba? At kaya, bakit ko nga pala naisipang gumawa ng ganitong bread or dough na matcha flavor? Kasi nga birthday ng anak ko at paborito niya talaga yung matcha. At after nga natin ma-portion yung ating dough dito, at ito na nga, i-rest ulit natin to ng mga 30 minutes. At i-cover natin siya ng plastic para mag-double size pa siya ulit. Then, after 30 minutes, ito na, naglalagay na nga ako ng toppings. Bali, matcha flavor din nilagay ko dyan. Ang pangalan pala na itong bread na to is matcha bun. So, yan yung ating pagkagawa. So, lalagyan lang natin lahat ng ating ginawang dough dyan. So, pagkatapos natin yan, lagyan ng mga toppings. Tapos, ibibake naman natin to ng mga 25 minutes. Mga ganun. Hanggang maging medyo crispy ng konti yung top ng ating mga bread. So, ito na nga. Ibibake na nga natin dyan. At kung mapapansin nyo, yung nilagay nating toppings is magme-melt talaga yan dyan sa ating mga bread. So, pag nag-melt yan at medyo naging crispy na siya, ibig sabihin yun, luto na yung ating bread. So, ayan na nga. Check natin yan. Nagme-melt na nga yung ating toppings. At napunta na nga sa buong bread yung ating toppings. After 25 minutes, at ito na nga yung ating bread. At medyo luto na nga siya. At ilabas na nga natin to. Tignan nyo naman. Super cute niya, diba? Dapat ganito lang talaga yung itsura niya. Pero alam mo naman ako, gusto ko na medyo may design. Kahit nga matanda na nga yung anak ko, naglagay pa ako ng decorate dyan. Para magmukha lang cartoons. Pero nakakatawa itsura niya. Kasi nga, sarili ko lang na isip to or design. Tingnan nyo naman, diba? So, dahil nga naisipan ko lagyan siya ng mga mata, yung ating bread, kahit naman talaga hindi na dapat lagyan. At pinapakita ko nga sa inyo kung gaano kaganda tong matcha bread. Tingnan nyo naman, napaka-crispy on top. Tapos napakalambot ng pinaka-bread niya. At saka napakasarap at saka napakabango. At dahil nga mahilig nga siya sa matcha, I'm sure magugustuhan niya to dahil favorite niya talaga ang matcha flavor. At habang ginagawa ko nga to, natatawa ako. Para kasi talaga pong bata itong ginawa kong bread. At yan na nga, nilagyan ko pa nga to ng mga shape dyan at ng mga decorate pa. At hindi pa ako nakontento at naglagay pa nga ako dito ng ano. Hindi ko alam kung lips to or nose. Basta alam ko, ganyan na yung pagka-design ko. Natatawa lang kasi talaga ako. At bumagay naman yung pagka-design ko, diba? Super cute niya at napaka-cute talaga niyang tignan. At dahil okay na nga at ibibigay na nga natin siya sa kanya to. Dahil birthday niya, ay na nga naglagay pa ako ng message na Happy Birthday, Vince. At para nga sa akin, napaka-special na regalo na nga itong matanggap mong may ganito kang matanggap na regalo, diba? At least favorite flavor mo pa at favorite nga yung ginawa mo. So, yun lang. Happy birthday, Vince! Sana nagustuhan mo. Salamat po sa panonood. Sa uulitin. Tignan niyo naman, napaka-cute talaga na itong matcha bread ko. Para nakakagigil siyang kainin. At hanggang dito na nga lang sa susunod ulit ng aking video. Cute, diba?